Terra Firma Jeep, tutulungan ng big teams para muling makabangon at may ahon ng prangkisa. Bali magkakaroon umano ng sponsorship ang Terra Firma mula sa big teams or kumpanyang to para talaga maging sustainable sila. Higit sa lahat, buo pa rin ang Jeep sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng PBA, pero may kapalit nga lang ang pagmamalasakit na to ng mga big teams, at ang pagmamalasakit na to tungkol sa mga first picks na dadaong sa kanila. Tara, pag-usapan agad natin. Mukhang hindi na nga muna itutuloy ang pagbebenta ng franchise ng Terra Firma Jeep kasi wala rin namang bumibili. So paano nga ang pagbebenta kung walang buyer? Paliwanag naman ng mga kumpanyang bibili, paano naman namin bibilin yan? Una sa lahat, ang mahal. Kahit binaba na nila down to 100M na lang, umaatras pa rin ng mga malalaking teams. Kung ako sa Terra Firma, kung desperado na sila na kumawala, mas babaan pa nila ang presyo nito. Total, hindi naman quality team yan at wala na rin siyang laman. Sino na lang yung mga natira dyan na may quality? Ang malas talaga ng mga players na napupunta dyan. Tapos, mga nasa top 10 pa sa draft yung iba dyan. Dapat kung magbebenta sila ng mahal, dapat yung team na gaya ng Alaska, may quality, intact, bago binili ng Converge. Maraming pyesa kaya goods pa rin ang takbo nila ngayon, and actually, experience na lang kulang. Ayon kay Snowbadwa ng Terra Firma, may mga kaibigan umano na tutulong sa mga expenses nila para lang makabangon muli at eventually, makasama pa nila sa 50th anniversary ng PBA. Dapat kasi kompleto ang mga teams kapag nagdiriwang kayo ng prestigious event. At dahil ayaw rin ng PBA na mapahiya sa mga PBA fans, kaya ayun, magkakaroon daw ng pagpupulong or meeting ang lahat ng governors para ayusin ang naudlot na franchise. So ang gagawin pala ng PBA dito ay magkakaroon daw ng sponsorship. Ipagpalagay na lang natin na kinuha na nga ng Valientes ang prangkisa kahit hindi intact ang roster. So ang Valientes ang makakasama ng PBA sa darating na anibersaryo. Bigla rin akong napaisip na bakit naman magkakaroon pa ng meeting kung meron ng team, diba? Hindi naman magkakaroon ng meeting ang PBA governors tuwing may bumibili sa prangkisa. So dahil nga walang may gustong bumili sa Jeep, pinaka the best way ng PBA, tulungan ng Terra Firma na bumangon. 12 teams na nga lang ang PBA tapos matatanggalan pa ng isa. Mas lalong sisikip ito sa darating na draft. Pero sabi nga ni Kume, 12 teams daw talaga ang lalahok. Kahit di ko na itanong, alam kong alam nyo ng sagot kung bakit walang kumpanya ang bumibili rito. Nilalayasan na sila ng mga players nila pati mga staff. Mukhang si Bobby Rosales na lang atang natira sa kanila. Pero may napakagandang offer po ang isang big company na to sa Terra Firma Jeep na siguradong ikakatuwa nila. Ang sabi na sila raw ang bahalang sumalo sa lahat ng pangangailangan ng team na to para makabangon, but of course, hindi naman po ito for lifetime. Bali sila na raw sasalo sa lahat ng expenses hanggang sa may official na bumili sa prangkisa. Pero syempre, hindi mangyayari yan kung walang kapalit. Ang kapalit ay yung mga players. It's either sa mga draft picks nila or yung ibang players na nasa core ngayon. Tungkol sa kanilang mga draft picks, maraming bagay ang gusto nilang gawin. Kapag ang first pick ng Terra Firma nakapag-stay na ng 2 taon sa kanila, matik kanila na yan. At kapag may best player na mahahasa sa kanilang starter, sa kanila din yan. At walang ibang may karapatan sa trade kundi syempre yung gumastos. Kumbaga, isang pribilehiyo ito sa kanila. At ang Terra Firma, ibabangon para gawing factory. Para lang talaga mas lalo silang lalakas. Sa katunayan, no choice naman kasing Terra Firma kasi wala namang bumibili sa kanilang prangkisa dahil nga walang laman. Bukod pa riyan, mahirap din bilhin ng isang prangkisa ng pangit ng ending sa PBA at pinamimigay na lang mga players. Halatang hindi kompetisyon ang plano simulat sa pool. Paano naman yan ibabangon ng bagong bibili kung mas kulelat pa sa MPBL ang roster? Eh di back to zero sila. Wako kay Kume, ipamigay na yung mga players na may live contract para naman magkaroon ng trabaho at magpapasok na sila ng mga bagong teams. Total, golden years naman nila. Dapat kung ganito na sila katagal, may pasabog na sana. Di bali kung one import conference lang tayo basta maraming teams ang pwedeng pasukan ng mga aspirants. Ang tanong, sinong big company kaya ang sasalo sa Terra Firma? MVP or SMC?